Paggaling sa Diyos, kahit may problema, mahal mo pa rin. Hindi ka mayayanig. Bakit? Wise ka eh. Nakatayo ka sa pundasyong matibay eh. At ang pundasyong matibay na yon ay ang salita ng Diyos na naging gabay mo araw-araw. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Purihin natin ang malakas ang ating Panginoon. Brothers and sisters, tonight's healing message is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ, according to Matthew, chapter 7, verses 21 to 29. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundations on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down,
the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, because he taught as one who had authority, and not as their teachers of the law. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi iyon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga iskriba. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. All hail King Jesus. At tawagin na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Kumusta na kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at kalugay! Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Matalino pa. Thank God ako ay marangal at matuwid ka. Thank God, grabe, pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God ako'y mayaman at matalino. Pag-ibig ko'y wagas na. Kamusta ka na? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na.
pag-ibig ko'y wagas na. Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas sa pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa at matagumpay. Purihin. Purihin ang Panginoon. Nasaan kamay nyo? Gusto niyong humaba buhay niyo? Ano ang kulay ng buhay? Buhay sa lupa. Ang kulay ng buhay sa langit? Ha? Asul. Asul. Okay, pakinggan niyo ito. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga mapagawa ng masama. Purihin natin, Panginoon. Purihin ng Diyos. Tanong, sinong gusto makapasok sa kaharian ng langit? Ano sa tingin nyo ang kailangan natin doon para tayo makapasok? Ha? Actually, wala na tayong kailangan doon. Wala tayong kakailanganin doon. Anong kailangan natin dito para tayo makapasok doon? Ha? Sino? Alamin natin ito sapagkat mahalaga po ito, no? Sino kaya ang papasok sa kaharian ng langit? Sino? Sino sa inyo? Ha? Kailangan malaman natin yung paano tayo makakapasok doon at ano ang maaring maging sagabal natin sa pagpasok doon. Ha? Ito sinasabi niya. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumakayo sa akin, kayong mga mapagawa ng masama. Sino ang disqualified doon? Ha? Yung gumagawa ng masama. Ang tanong ay, ano ba yung masama? Ha? Kailangan malaman natin yun kasi baka naman gawa tayo ng gawa, akala natin mabuti, yung pala masama. Diba? Laging sinasabi ko, hindi po, ano ba yun? Sinasabi ko madalas, hindi lahat na mabuti ay tama. Ngunit lahat na tama ay mabuti. Paano tayo magiging tama? Paano natin itatama ang ating buhay? Ha? Okay, taas ang kamay nyo, taas ang kamay nyo. Sabihin nyo, Panginoon, turuan mo kami kung paano namin malalaman ang tama at ang mali. Paano namin malalaman ang masama at ang mabuti. Nang sa gayon, ang mabuti at ang tama ang siya naming gagawin upang kami naman ay makapasok ng walang sagabal
sa kaharian ng langit. Amen? Okay, sabi lang kong 3, yuyukoy 3 ulit. Tatapikin yung tuhod nyo sapagkat kailangan mo yung pagpasok doon. Sasabihin mo, papasok, papasok, papasok tayo sa langit. Ulit nyo nga. Okay, 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Tatandaan niyo yung mga tinuturo ko sa inyo exercise, ha? Sapagkat mahalaga po yan. Iyan po ang shortcut sa mahabang pag-aaral natin. Okay? Of course, tayong lahat na tinawag ng Panginoon, alam natin kung paano pumasok. Diba? Paano makarating doon? Paano? Kailangan mayroon tayong mayroon tayong susundan. Mayroon tayong susundan. Yun nakakaalam doon. At sabi sa Biblia, sabi ni Jesus, walang ibang daan patungo sa kaharian ng langit. Sino? Si Jesus ang tanging daan. He is the only way. There is no other way. Hindi po yung ating binutong kandidato na ating napili o sino pa man dito sa lupa. Amen ba? Tayong lahat ay naglalakbay po tayo dito. Ang tawag sa atin dito ay mga pilgrims. Kaya marami tayong pilgrimages na pinupuntahan. Kagaya sa isasunod taon, kung matutuloy, tayo po ay magkakaroon ng pilgrimage sa Holy Land. Sino sasama doon? Alam mo, bakit tinawag na Holy Land yun? Bakit tinatawag na Holy Land yun? Ano ibig sabihin ng Holy Land? Banal na lupa. Kaya Holy Land yan sapagkat yun ang dakong kung saan isinilang ang ating tagapagligtas, namuhay at nangaral. Alam, si Jesus hindi po umikot sa sanlibutan. Doon lang talaga sa Galilea nagpaikot-ikot yun, sa Jerusalem, doon sa Israel. I was there in 1997. It is a very beautiful place. So anyway, ako po'y nanalangin kung ano ang dapat nating malaman ngayong araw na ito, immediately after the recent elections. Every 3 years, nakakaroon tayo ng elections. At every election, pag dumaraan po yun, napupuna ako, nababawasan tayo. Nababawasan. May mga nadadala yung kanilang emosyon sa nakaraang eleksyon. Yung iba naman ay natalo, masamaan loob. Yung iba naman nanalo, lasing na lasing. Nakalimutan na yung panawagan ng Diyos sa Kanya. Amen ba? So, bato-bato sa langit ang tatamaan po. Dito ay huwag magagalit, ha? Yan po na po ko tuwing eleksyon. And so, for example, we are supposed to be a Catholic country or a Christian country. Halos po dito ay Kristiyano. Siguro mga 10% lang ang hindi. And 80% of that are Catholics. The other 10% are Christians who are not Catholics. But they believe in the same Lord, the same Savior, the same way to heaven. Amen ba? Now, but for us who have been called, tayong tinawag ng Panginoon, pinili sa karamihan upang manguna patungo doon sa tunay na bayan nating pupuntahan, dapat iba sa kanila. Dapat mayroon tayong pagkakaiba.
Kaya ang sabi sa Biblia, sabi San Pablo sa Aklat ng Roma, para tayo ay hindi mahatak ng mundo, kailangan mag-iba tayo at magbago ng isip. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundo. Sapagkat ang takbo ng mundo ay hindi natin kontrolado. Amen ba? Pero makokontrol natin ang ating buhay. Makokontrol natin ating emosyon, makokontrol natin ating panahon, makokontrol natin ang ating sasabihin, ang ating iisipin, sapagkat pinagkalooban tayo ni Kristo ng kapangyarihang kakaiba. Anong kapangyarihan yun? Kapangyarihan na supposed to be kikilos sa ating buhay. Anong kapangyarihan yon? Sa darating na Sabado ay ating igugunitain yan. Celebrate natin yan. Araw ng Pentecostes. Anong araw ng Pentecostes? Araw ng pagkakaloob ng kapangyarihan. Empowerment, God's empowerment for His people. Bakit kailangan tayong bigyan ng Diyos ng kapangyarihan? Upang hindi tayo mahatak ng emosyon ng mundo. Hindi tayo maiwan dito sa mundo. Yung mga dumadaan sa ating buhay, dapat yan ay pangsamantala. Hindi tayo for example, nabalitaan ko, 14 ang patay nung nakaraang eleksyon. Alam mo ba yung mga patay na yun, yung papatayan? Hindi naman yung kandidato kundi yung mga humahanga o sumusunod doon sa mga kandidato. Hindi naman sila kilala ng kandidato. Pero nakikipagpapatayan sila. Yung iba naman, nakikipagsagutan sa Facebook. Nag-aaway sila sa Facebook. No? Ang tunay na tumugon sa panawagan ng Diyos, hindi dapat nadadala ng anumang nangyayari sa ating daigdig. Amen. Ang cellphone, Facebook, etc., may magandang layunin po yan for the good of man. There is nothing wrong with that. Kaya lang, nasa paggamit po yun. Nasa individual na may hawak noon at paggamit noon, kung siya ay makagagawa ng masama o ng mabuti. Sapagkat, sabi sa malinaw natin narinig, sabi ni Jesus, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, hindi lahat na nangaral ng mabuting balita, nagpagaling sa may sakit sa pagpatong ng kamay, nagpalayas ng mga demonyo sa kanyang kapitbahay, makakapasok sa kaharian ng langit. Kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Amen ba? Sumusunod. Sabi niya sumusunod. Ano ibig sabihin ng sumusunod? Sumusunod. Hindi sumusuway, sabi niya. Hindi sumusuway. Ganito po yun. Ang tinutukoy na pagsunod sa Biblia, sabi sa Deuteronomio 28, verse 1, kung susundan niyo po doon, it says, if you fully obey the commandments of the Lord your God, the voice of the Lord your God, kung buong puso ninyong susundin ang kautusan ng Diyos, tinitiyak niya na sa lahat ng inyong gagawin, sa loob at labas ng inyong bahay, sa loob at labas ng ating bayan, saan man kayong sulok ng mundo, dalhin ng Diyos, kayo ay Kanyang pagpapalain. Pagpapalain. Now, pagsunod. Dito sa gawaing ito, ako po kasi maobserba. Lalo na ngayon, talagang sabi ko sa inyo, yung aming mga manok, pinag-aaralan ko araw-araw yun.
Kaninang umaga, may napagmasan ako sa kanila. Kasi mayroon mga magbagong sisiw ngayon, may dalagita, para naman yung maliliit sila. Nakasanayan nila na kapag umaga na, nandun sila aabang lahat sa kung saan darating Sister Belen. No? Madalas naman tinatanghali Sister Belen gising. So, sumunod sa akin, hanggang doon sa aming pinag-inuupuan ko, kasama yung mga disciple, kung saan ako upo, pagkatapos hipuin nila yung aking paa, mamasahihin nila, umikot doon yung mga manok sa amin. Ang sabi ko sa kanila, wala kaming dalang pagkain para sa inyo. At saka, hindi ko pakikialaman sapagkat pag pinakain ko kayo, baka pag labas ni Sister Belen, hindi niya sasalubungin. Magkakalit sa akin yun. Sabi ko sa kanila, doon kayo, balik kayo doon sa may hagdan. Doon kayo mag-iingay. Magkukutak-kutak na kayo doon para magising ka ako, Sister Belen. Tanongin niyo yung 3 disciple na kasama ko. Lahat sila tumakbo doon. Umalis doon sa harapan namin. Manok yan, ha? Manok yan. Yung sabi ko sa kanila, tingnan nyo ka kapag masdan nyo yan. Manok. Sumunod. Bakit? At saka hindi sila problema doon sa bakura namin. Although, pinagbabawal na nung security sa village. Kasi daw naingaya yung kapitbahay namin sa Tilaok. So sabi ko sa mga tandang na tumitilaok, huwag kayong maingay. Kasi nagreklamo na ang kapitbahay natin. Nagreklamo na doon sa village security. Pagka kayo nagtitilaok, padadala ko kayo sa kusina. Hallelujah. So ngayon, hindi, tilaok yung isa. Kakuhulihin mo yan, dahil sa kusina. Kinabukasan, di na sila nagtitilaok. Lalo na pag nandun ako, hindi nagtitilaok talaga sila. Yung matandain sila. No? Sabi ko, sana ganito ang lahat na tinawag na Diyos sa El Shaddai. Ano? Hallelujah. Kahit ako maraming bisita doon, dumarang sumasama sa akin sa pag Biyernes, kasama ko ang ating mga disciple preachers sa jogging, para doon naman natututo kami, nagkakapag-uusap kami. Pag Sabado naman, yung mga bisita na gustong mag-jogging. No? Yun doon sa Pero, yung aking mga manok, hindi sa kanila susunod. Maski tawagin nilang gagayahin kami, nisisip bilang, kruk, 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 kruk. Hindi sa sunod sa kanila doon. Kasi sabi ko, huwag kayong susunod sa inyo kilala. Baka kayo katayin. Yung isang ibon naman namin, nasa kulungan, nasa hawla, parot. Yun, nagsasalita yun. Sabi ko sa isang disciple, bigyan mo ng pagkain, hindi kinuha. Hindi tatanggapin pagkain yun. Sapagkat sabi ko, huwag kang tatanggap ng pagkain sa hindi mo kilala. Baka lasunin ka. So sabi doon sa isang disciple, lason. Yung isa naman, yung isa si Brother Boyet Balis, kasama ko, sabi ko, bigyan pagkain yan. Sabi nung parot, kalbo. Then niya nahuli ko, ano ibig sabihin? Sabi niya, sir, ano sinasabi niya? Kako, ibig sabihin, ayoko. Pero sinasabi ng ibon, kalbo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Kasi, ang mga ibon, sa totoo lang, pusa, aso, manok, ibon, natuturuan po yan. Madaling turuan yan. Sabi sa James chapter 3, basahin niyo po James chapter 3, lahat na babangis na hayop at isda
ay nasusupil ng tao. Subalit ang tao ay hindi niya masupil ang kanyang maliit na dila. Kita nyo yan? Napakahirap supilin yung maliit na dila natin. Pero kapag tayo ay sadyang nagpasakop sa Espiritu Santo, lahat yan kaya nating supilin. Amen? So, may nagtanong sa akin, brother, may kumusto ka na? Talo yata yung kandidato mo. Sabi ko sa akin, paano mo nalaman na talo yung kandidato ko? Alam mo ba kung sinong binoto ko? Diba? Malay mo kung nanalo yung binoto ko, diba? Hindi nyo malalaman yun. Sapagkat yung boto natin, sagrado yun. Mayroon naman, kinunampan niya ng cellphone. Pinasa pa sa Facebook. Bawal nang kumilik yun Diba? Kung ano pinagbabawal, saka kinuha naman. Bakit? Gusto niya pakita, nanalaw yung kanyang ibinoto. Bawal yun. Pwede kayong kulungin doon. Amen ba? So, how can we fully obey the commandments of the Lord when we cannot simply obey the simple laws and regulations that our authorities are giving us? Paano nyo maisasabuhay at masusunod ng buong puso ang kautusan at kalooban ng Diyos na yung mga taong namumuno sa inyo ay hindi nyo masunod-sunod? Diba? Alam nyo yung isang tinatawag na napakasama sa harapan ng Diyos? Alam nyo kung ano yon? Sinasabi niyang, lumayo kayo sa akin, kayong mapagawa ng masama. Ano sa Diyos, sa tingin nyo ang pinakasama sa tingin ng Diyos? Pinakamasama. Ha? Lakasan nyo. Yung sumuway. Yung sumuway. Ha? Iyan yung unang kasalanang nagawa ng unang tao. Yung sumuway. So, tatanda natin, sabi sa Biblia, ako naman kasi kaunti nalalaman ko sa Biblia, pero tinatandaan ko. Hindi basta nag-uutos ang Diyos. Kapag may inutos ang Diyos sa ginawa mo, pagpapalain ka niya. Yan. Pag hindi mo naman sinunod, yayariin ka niya. Basahin niyo po ang Deuteronomy chapter 28 verses 15 and following. From verse 1 to verse 12 it says, if you fully obey the Lord your God, He will bless you in and out of the city. Pagpapalain ka sa lahat ng iyong gagawin sa loob at labas ng iyong tahanan. Lahat ng iyong gagawin pagpapalain niya. Hanggang sa nagkaroon kayo ng kayamanang hustong takal, siksik, siliglig, umaapaw. Bakit pinaapaw niya? Para yung umaapaw, maipamigay natin doon sa ibang nangangailangan. Amen? Sabi sa talatang 12, to the point that hindi na kayo mangungutang. Kayo pa ang magpapautang. So, unang sukatan ng isang Kristiyanong totoong nakakasunod sa kalooban ng Diyos ay nakababayad sa utang, nakalalaya sa utang, at hindi na po siya naalipin ng pangungutang. Siya na po ang nagpapautang na walang tubo. At saka yung pautang sa Biblia, sa mga hindi makabayad, after 7 years, kinakalimutan. Ano ba may utang ka sa akin? Inabot ng 7 taon. Talagang hindi ka makabayad. Hindi makabayad, ano? Dapat palayain kita doon. Kalimutan mo na yon. At kakalimutan ko na rin yun. Hindi na kita sisingilin. At ang magbabayad sa iyo ay ang Panginoon. Amen ba? So, I'll try to share with you a few things about obedience. No? Now, if we fully obey, pag sinabing fully obey,
buo mong susundin. Hindi mo hahatiin. For example, dito, ang sabi ko pag Martes, as much as possible, kayong lahat ay dito sa harap ko. Huwag dito sa kanan, huwag dito sa kaliwa, kasi nahihilo ko kaikot-ikot. Bakit pa ayaw nyo dito sa harap? Malog pa dito sa harap eh. Di ba? Mas maganda yung harapan tayo ng ganyan, di ba? Pero sasabihin mo, sobra ka naman, Brother Mike. Pwede naman dito, naririnig naman dito eh. Pwede nga, pero ang utos, dito kayo sa harap. Amen ba? O, sabi ko, pag Martes, lahat naman gagawa, pati estudyante ng College of Divine Wisdom, nandito sa gawain. So, there are certain roles na kung tayo ay totoong binago ng Diyos at tinanggap yung Espiritu ng Panginoon at nagmimiting makapasok sa kaharian ng langit, kaharian nating amang nasa langit, kailangan matuto tayong sumunod ng buong buo. Diba? Kasi ang mundo ganito, lagi may kontra. May kontra. Sobra ka naman. Sobra ka naman. Pwede naman dito. Pwede nga. Walang diferensya dyan. Kaya lang, narito ka na rin, sumunod ka na. Amen ba? Or for example, bakit kami dito, Brother Mike, hindi pa pagpapalain din kayo dyan. Bakit hindi? Kaya lang, iba yun nanditong kaharap. Bakit? Nakikita niyo yung nunal ko. At nakikita ko rin kayo. Nakikita ko rin kayo. Amen ba? But that's not the point. Hindi mahalaga yung makita ko kayo, hindi. Nakikita tayo ng Diyos. Amen? Nakikita tayo ng Diyos. Kasi yan ang sukatan ng pagsunod eh. Kung nakikinig ka, kasi tayo instrumento lang ng Panginoon, di ba? Instrumento lang. So, para tayo makasunod ng buo at nakatitiyak tayong hindi tayo palalayasin pagdating ng panahon. Kasi pagdating ng panahon, sasabihin ng Panginoon, lumayo kayo sa akin. Kayong mapagawa ng masama. Sasabihin mo, ano ba naman yung gawa kong masama? Lord, o hindi ba masama yung sumamaan loob mo sa punong lingkod nyo? Dahil pinilit kayong umupo doon sa hindi nyo gustong upuan? Hindi ba masama yun? Simple po yun. Pag sumama ang loob mo sa isang tao, yun sa sinasabing mapagawa ng masama. Narinig niyan? Anong tawag doon? Masama ng loob. Di masama, di ba? Bakit sumama ang loob mo? Kasi ayaw mo nga, pinilit ka. Amen ba? Hindi, huwag kayong sasama ng loob sa akin, nasa totoo lang. Sapagkat dalangin ko talaga lahat na tinawag ng Panginoon sa gawain ito, makita ko doon. Huwag tayong tutula doon sa isang mayaman. Natatanda yung isang mayaman na kung saan si Lazarus na mahirap, nandoon sa kanyang pintuan araw-araw. Parehas, alam mo kasi yung mayaman sa mahirap, parehas namamatay eh. Parehas namamatay. At saka yung mahirap na namatay, patay. Yung mayaman din namatay, patay din. Kahit hindi mo bihisan yan, hindi magre-reklamo yan. Maski sinabi pa nung bago namatay, ang aking susuot, yung aking amarkan, ang pinakamaganda, at saka lahat na hikaw, kailan na kayo sa akin. Huwag mong gawin yun. Nanakawin lang yun sa libingan. Pero sinabi ng nanay yan, kailan sundin mo yan. Di ba? Pero pag hindi mo sinunod, magagalit din ang nanay mo. Hindi na. Hindi manalo. Sasabihin mo, Nay,
Sayang naman itong gintong ito. Baka nakawin ito ng si Porterero. At saka hindi ka naman magre-reklamo. Reklamo magagalit pa ka sa inay kung hindi ko susundin yung sinabi mo, isuot ko ito. Pagkatapos biglang sabi nanay mo, magagalit ako. Hallelujah. Pagsunod, sabi pagsunod. Okay. Pagsunod. Napakahalaga yung pagsunod. Yan pa lang, na-disqualify tayo doon eh. Kaya lang, hindi basta pagsunod. Kailangan buong pusong susundin. Buong puso. Pag sinabi buong puso, maluwag. Walang reklamo. Maluwag sa... Paano kanyang bride kung hindi ko gusto? Huwag mong gagawin. Halimbawa mo, hindi gusto yung pumalakpak kamay mo, huwag mong gagawin yun. Kasi pumalakpak pa kami, hindi mo gusto pala yun eh. Kailangan gusto mo. Kaya ka pumapalakpak sa paggusto mo. Amen? Pag ginawa mo yung gusto mo, makikita mo, mararamdaman mo yung biyayang darating sa iyo. Amen? Now, isa yan sa biyaya ng pagsunod. Pagpapalain ka. Ang pangalawang biyaya ng pagsunod, health and longevity. Kalusugan at haba ng buhay sa balat ng lupa. Sino gusto siyang yung lagi tayo malusog? Okay, taas ang kamay nyo. Now, as far as our health is concerned, there are three sets of laws that govern the body. The law of God, the law of nature, or the natural law, and the law of man. Okay? Ano yung batas ng Diyos tungkol sa kalusugan? When God created everything, in 6 days, He completed creation. On the 7th day, He rested. And He blessed that day and make that day as holy. Why? As an example, sa taong nilikha niyang kawangis at katulad niya, na ang katawan ng tao ay may limitasyon. Kung ibig nating humaba ang ating buhay, huwag tayo nagmamadali. Ako'y kasi nagtatrabaho pa sa isang pasukan, sa isang opisina, mabilis ako, maaga ko. Minsan overtime pa ako. Sabi ng isang kakilala ko, sabi ng isang boss ko, this boy is in a hurry to die. Ang tao niya ito ay nagmamadaling mamatay. Akala ko nagmamadali kong yumaman, nagmamadali pala akong mamatay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Diba? Lalo na kung ikaw ay mayroon ng maliit na negosyo. Gusto mo ng palakihin. Yung aking may bahay, nagtayo dyan sa breakdown ng panaderiya noon. Hating gabi na wala pa sa bahay. Pinuntahan ko nga doon sa kanyang tindahan. Inabutan ko doon. Nagbibinta pa at nagbibilang pa nung kanyang tinda. Nung kanyang binta. Mga kusing naman. Ang hilig-hilig na magbiyang ng kanyang mga binta. Masipag yan eh. Ay, hindi ko mapagsabihan. Awayan ako. Ang ginawa ko, sinarahan ko tindahan. Sinarahan ko yung panaderiya niya. Kaya pag sinasabihan ko na ngayon yan, magsasara na yan. Tapos na. Kako tama na yung pagpapayaman.
Sabi niya, ako na nga nagtatrabaho. Ha? Ikaw na nga dyan, panay salita ka na lang. Kaya sabi ko, tama na yan, trabaho yan. Bakit? Aba, gusto ko pang humaba ang buhay mo. Ayaw ko mabiyudo. Amen ba? You see? Are you following me? Ang ating katawan may limitasyon. Ha? God has given us 24 hours a day. This is supposed to be divided into 3 sets. 8 hours for work, 8 hours for recreation, 8 hours for rest. Then you will live long. Hahaba ang buhay mo. Law of nature. Bakit maraming, madalas sa akin nangyayari yan bakit maraming nagkakasakit? Kadalasan sakit, ubo, sipon. Bakit? Sabi niya, over-fatigue daw. Yung iba dyan, wala mong ginagawa, nagkakasipon din. Hindi napapatig. Diba? Alam mo kung bakit? Sa may air condition, lalo sa may kotse, pinawisan, pasok agad sa air condition. Pag pinapawisan ka, yung pores ng katawan mo, bukas. Papasukan ng lamig yun. Kaya mananakit na ang buong kasukasuan mo. Kaya ako, bakit ko alam yan? Sapagkat nung kampanya tayo, doon sa huling pinunta natin sa Antipolo, pinawisan ako doon, kabarong lang ako, agad-agad dinala ko doon sa kung saan kakain na napakalamig yung aircon. Hindi mo ako makareklamo kasi bisita lang ako doon. Tumapa pa sa akin yung aircon. Kinabukasan, inuubo na ako. After another day, tiniyan ko Dr. sa San Juan, malapit ako magkapulmonia. Bakit? Sabi niya, ayaw ko kung totoo na narinig niya. Kako, bakit? May nagkakrak niya sa loob. Kako, ibig sabihin yun, marami kanyang flema. So, nag-antibiotics ako. Ayun. So, we are living in a condition where it is controlled by laws. The law of nature, the law of God, and the law of man. Superior law is the law of God. No? Now, lahat na utos ng Diyos, lahat na ipinagbabawal sa atin ng Diyos, makasasama sa atin. Kaya pinagbawal yon, makasasama sa atin, magpapaikli ng ating buhay. Sapagkat ang gusto ng Diyos, mabuhay tayo ng mahaba dito sa balat ng lupa. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. In fact, for that matter, the original plan of God is eternal. Yung buhay na binigay doon sa unang tao is eternal. Kaya yung paradise din doon na kanyang ginawa ay for eternity din yun Kaya lang, sa halip na sundin ng yung pinagbawal, siya lamang ginawa nila. Huwag kang kakain yan sapagkat mamamatay ka. Huwag kang kakain yan sapagkat magkaka-alta pressure ka. Huwag kang kakain yan sapagkat atakihin ka sa puso. Pero kung anong bawal, siya namang kinakain natin. Amen? Sabi sa Biblia, 1 Kings chapter 3 verses 13 to 14, Then God said to Solomon, Moreover, I will give you what you have not asked for, both riches and honor, so that in your lifetime you will have no equal among kings. And if you walk in my ways, and obey my statutes and commands, as David your father did, I will give you long life. Pakinggan niyo ito. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapantayan ng sinumang hari
sa tanang buhay mo. At kung mamumuhay ka ayon sa aking kalooban at mga utos, kung susundin mo ang aking mga batas at mga utos, tulad ng ginawa ng iyong amang si David, pagkakalooban pa kita ng mahabang buhay. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay? So, kung susundin natin ang mga utos ng Diyos, hahaba ang buhay natin. Amen? Ibibigay niya sa atin ang mahabang buhay. Ngayon, paano kung nagkasakit tayo? Paano? Kung tayo ay lagi, kasi nandito sa tatandaan nyo, mas kanong ingat natin, mayaman at mahirap, tiyak, kakapitan ng sakit. Bakit? Kapag humina ang ating immune system, lalo na kayong mga nagpupuyat, yung mahilig magpuyat, hindi makatulog dahil natalo yung kanyang kandidato. Hallelujah. Kaya natatawa dyan eh. Diyan mga passing by lang yan. Kailangan masukat natin, for example, sa lahat ng pangyayari, sabi sa Biblia, gumagawa ang Diyos, nakasama natin sa ating ikabubuti. Dapat lahat yan sa ating ikabubuti. Gawin natin na sa ating makabubuti, hindi yung makasasama sa atin. Sapagkat yan, may kasama tayong Diyos. Pero ganun pa man, tiyak, darating ang sandali na mayroon tayong nagawa kasi hindi tayo perfecto. Tiyak, magkukulang, magkakamali tayo. Magkakasala tayo. So the moment we do that, manghihina ang ating immune system sa ating katawan. That is the time when sickness gets into us. Pag humina ang ating immune system. Ngayon, kapag nangyari yon, ano daw ang gagawin ng Diyos kung tayo ay masunurin sa kanyang mga utos? Alam niyo kung anong gagawin niya? Sabi niya dito, in Exodus chapter 15, verses 25 to 26, then Moses cried out to the Lord, and the Lord showed him a piece of wood. He threw it into the water, and the water became sweet. There the Lord made a decree and a law for them, and there he tested them. He said, if you listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in His eyes, if you pay attention to His commands, and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals. Kung kayo ay makikinig sa akin at susundin ang aking mga utos ng buong puso, hindi kayo kakapitan ng mga sakit na pinadala ko sa matitigas ang ulo. Tulad dun sa mga Ehipsyo. At kung kayo man ay magkasakit, nang hindi nyo na namamalayan, pagagalingin kayo, sabi ng Panginoon. Amen? Now, bibigyan ko po kayo ng isang patutuo po sa aklat ng mga hari. In the book of Kings, 2 Kings chapter 20, verses 1 to 7, it says, in those days, King Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, this is what the Lord says, put your house in order because you are going to die. You will not recover. Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. Before Isaiah had left the middle of the court,
the word of the Lord came to him. Go back and tell Hezekiah, the leader of my people, this is what the Lord, the God of your father, says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. On the third day from now on, you will go up to the temple of the Lord. I will add 15 years to your life, and I will deliver you in the city from the hand of the king of Assyria. Then Isaiah said to Hezekiah, prepare a poultice of figs, and they did so and applied to the boil, and Hezekiah was healed. Hari, 49 years old si Haring Hezekiah, nagkaroon ng bukol sa liig. No? Sa ating panahon ngayon, ang tawag doon, ano tawag na sa bukol? Hindi, dito sa tagiliran yun eh. Tumor, cancer baga. Ang nagdiagnose sa kanya, hindi doktor. Ang nagdiagnose sa kanya, ang Diyos. Sinabi doon sa kanyang lingkod, kay Propeta Isaiah. Sabi mo niya sa haring yan, ngayong gabi ayusin na ang kanyang sambahayan, maghanda na siya sapagkat bukas mamamatay na siya. Hindi na siya gagaling sa sakit niyang yan. Hindi doktor sabi noon Pag sinabi ng propeta noon, it is as good as God talking to you. So alam ni Hezekiah ang mangyayari sa kanya. Pero si Hezekiah namuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa Biblia. He walked in the ways of God. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nang marinig niya yon, humarap siya sa dinding at nanaghoy. At ang sabi niya, Yahweh, alam mo ko, kilala mo ko, hindi kita sinuway ni minsan. Sinunod ko ang iyong kalooban. Wala ako, simula nung bata pa ako. Right away. No? Hindi pa nakakalabas ng palasyo ang propeta, kinausap ulit ng Diyos. Sabi, balikan mo yung hari. Sabi mo sa kanya, narinig ko ang kanyang panaghoy at ang kanyang mga luha, nakita ko sa kanyang mga mata. Hindi ko siya maaaring tanggihan, sapagkat namuhay siya ng ayon sa aking kalooban. Amen? Humingi siya ng dugtungan ko pa ang kanyang buhay. Kaya sabi mo sa kanya, sige, tahan na. Bukas makapapasok ka na sa templo para magpasalamat. At bibigyan pa kita ng 15 taon na walang karamdaman, walang problema ang iyong kaharian. Ipagtatanggol ko pa ang iyong kaharian sa inyong mga kaaway. Ganyang kabuti ang Diyos. Kung tayo lamang ay magiging masunurin sa Kanya. Amen ba? Sa Kanya mga utos. Now, kung susunod tayo sa Kanya, wala tayong problema. Pagpapalain tayo. Lahat ng ibig natin. Lahat ng kailangan natin sa buhay. Pag sinabing pagpapalain kita, kung ikaw ay dalaga pa, bibigyan ka ng gwapong gwapong tulad ni pag ikaw na may binata, masunurin ka, bibigyan kang mabait at magandang, makakasama mo sa buhay. Siya nagbibigay niyan Amen ba? Alam niyo, sa totoo lang, madali po matandaan yung bigay ng Diyos. Pag galing sa Diyos, kahit may problema, mahal mo pa rin. Pagaling sa Diyos, hindi mo sabi mawalan ka ng problema. Magkakaproblema ka, pero lalo tatatag ang inyong pagsasama.
Amen ba? Okay. Bakit? Ang Diyos ang kasama mo eh. Ang Diyos ang kasama mo. Without our knowing it, yung bagay na binigay siya ng Diyos, kasama siya. Kasama siya. Sabi ng Diyos somewhere in Genesis kay Abraham, I am your very great reward. Dahil sa masunurin ka sa akin, ako mismo, si Yahweh na iyong Diyos, ang gantimpala mo. Narinig mo yun? Pero mo yun? Si Yahweh ang gantimpala niya sa iyo? Wala ka nang hanap-hanapin pa. For example, ito naman hindi sa pag-aangat ng bangko. Halimbawa, sabihin sa iyo ng Panginoon ngayong gabi, gagantimpalaan kita. Isasama ko sa iyo sa buhay mo, sa bahay mo, ngayong gabi, si Brother Mike. Tatanggihan mo? Tatanggihan mo? Ako, tatanggihan ko. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Isa pa, mahaba kasi ito eh. Itong, in preparation ito doon sa araw ng Pentecostes. By the way, sa Sabado, araw para ng Pentecostes. Since napagod tayo ng mga karang eleksyon, marami tayo halos sunod-sunod ng ating overnight, hindi po tayo mag-overnight. So you come early. Hindi tayo mag-overnight. Parang regular gawain lang to. Probably, abutin lang tayo ng alas 10 ng gabi. No? After all, kasama nyo na ang Diyos eh. Diba? Kasama nyo na ang Diyos. Yung hindi pa nararasan ang presensya ng Panginoon sa buhay nila at ang pagsama sa atin ng Diyos, dumating po kay Sabado. Ituturo ko sa inyo ng malinaw na malinaw paano nyo mararanasan ang presensya ng Diyos sa buhay nyo araw-araw. At paano nyo naman masusukat ang inyong buhay na kayo ay nakasusunod sa kalooban ng Diyos. Tatandaan nyo, kung wala sa atin ang Espiritu ng Panginoon, hindi natin maunawaan ang salita ng Diyos, hindi natin maunawaan ang utos ng Diyos, at lalong-lalo na hindi natin maunawaan yung buhay natin. At hindi natin magagawa yung mga bagay na aayon sa kalooban ng Diyos. Kaya kailangan natin tanggapin ang Espiritu Santo. May sukatan po yan. Bibigay ko sa inyo ang sukatan ng tumanggap ng Espiritu Santo. Kasi maraming Kristiyano na akala nila binyaga na sila, nakumpil na sila, sumasa kanila ng Espiritu Santo. Masusukat mo pa yan sa buhay natin, sa kilos natin araw-araw, sa pananalitaan natin, sa response natin sa mga nangyayari sa ating paligid. Kung sumasa atin ang Espiritu Santo. Gusto niyo malaman? Sa Sabado. Sa Sabado. Amen? Meantime, sasabihin ko sa inyo ang isang pambagay na ibinibigay ng Diyos sa mga taong sumusunod sa Kanyang kalooban. Gusto niyo malaman yon? O taas niyo muna ang inyong mga prayer request. Tapos manalangin tayo. Lahat ng inyong kailangan, taas nyo na rin. Sabi niyo, Panginoon, ito po ang aking buhay. Ibig ko pong makapasok sa kaharian ng langit. Ayaw ko pong ako ay inyong ipagtabuyan dahil sa aking mga masasamang ginawa dito sa lupa habang ako ay naririto at nabubuhay. Tulungan niyo po ako na aking maunawaan ang lahat ng inyong naisin
at kalooban sa aking buhay. Sa ngalan ni Jesus, pagpalain niyo po ang lahat ng aking kahilingan ngayon at lahat na hawak ng aking kamay upang ito ay pagsilbing paalala sa akin araw-araw. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. And finally, baba mo na ang hawak kamay natin. Anong kagalakan ang aking nadarama Sa tuwing ako'y nakikinig tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita? Nalaman kong susi ng kanyang himala Nalaman ko ang susi ng kaniyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niyang Sa pinagpala gabay ng likod niya, pinagpala. Sabay-sabay taas ang mga kamay. Finally, Finally, ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon ay bagong buhay. Finally, Finally, ako ngayon ay pinagpala. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ako ngayon ay tagumpay. ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay, finally, ang buhay ko ngayon siksik-liklik ng buhay. buhay ko ngayon siksik. Sabihin mo sa iyo, may pagsubok man, Kung may ay pagsubok di man, alintana. ay hindi alintana. Pagkat ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan ng pag-asa at kalakasan. sa pagtahak sa Sa landas ng pagtahak sa kabanalan. landas ng Oh, kabanalan. malalaman kita sa mga kamay. Finally, Finally, ako ngayon malaya na. ako ngayon'y malaya na. Lumundag ang mayaman na. Ako ngayon'y mayaman na. Sumigaw ang magaling na. Ako ngayon ay magaling na. Finally, Sabay-sabay. finally, 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 ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon ay bagong buhay. Lumundag ang mga pinagpala. Ako ngayon ay Sumigaw ang mga tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally, Sabay-sabay. finally, And finally, finally, sabay-sabay. finally, 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 sabay-sabay. finally. Purihin ang Panginoon. Finally, kung tayo ay tunay na susunod sa kalooban ng Diyos, alamin natin next time, ano nga ba ang kalooban ng Diyos? No? How would you know the will of God? Tuturo ko sa inyo, seeking how to seek the divine will. Paano natin aalamin at matututuhan ang kalooban ng Diyos sa bagay na nangyayari ngayon. Kasi lahat na pangyayari na maharap natin ay magtatagumpay dyan kung ang ating gagawin ay naayon sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo magkakamali. Amen ba? Sapagkat yung judgment ng tao ay kulang kaysa judgment ng Diyos. No? For example, sasabihin, bakit siya ang pinili? No? Bakit hindi siya? Aywan ko. Kung bakit? Now, but then, if we continue to fully obey the Lord our God, one thing that He will give us is wisdom. Karunungan. Matututo tayong magdesisyon sa ganung pagkakataon ng tamang desisyon. For example, sinabi mo na, hindi na ako mag-aasawa. Mayroon ko narinig dito niyan na isang preacher Hindi na ako mag-aasawa. Sabi niya, paglilingkod na lang kay Kristo.
Pagkatapos ng ilang buwan, wala na sa atin. Nasaan na? May nakitang Kristi. Sumama na kay Kristi. Diba? So, sinasabi natin, pagkatapos iba naman ginagawa natin. Now, sabi doon sa ating talatang sinunghayan kanina, sa according to Matthew 7, as we go further to verses 24 to 27, anong sinasabi doon? Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. The rock referred here to is the Word of God. Ngunit, ang taong nakikinig ng aking salita at nagsasagawa nito, isinasa buhay niya, matutulad sa isang taong wise. Kailangan natin yung wisdom pagdating ng mga problema sa buhay. Pero pag malagay ka noon, maski anong problema dating sa'yo, malaking bagyo, Yolanda, nagkamatay ang paligid mo, hindi ka mayayanig. Hindi ka mayayanig. Bakit? Wise ka eh. Nakatayo ka sa pundasyong matibay eh. At ang pundasyong matibay na yon ay ang salita ng Diyos na naging gabay mo araw-araw. Ang salita ng Diyos kaya inaaral po sa atin para maging gabay natin araw-araw. Ang problema, yung gabay natin ay yung salita ng Diyos pakanan. Kumaliwa naman tayo. Yes eh? Kaya nagkaka-problema tayo. So, always, ganito po yan. Simple lang aking pananampalataya kasi. Ako sympology lang. Kagaya nung Mother's Day, di after yung ating, di following di Mother's Day pala nung linggo, di ba? So, kumain kami sa labas, sa isang clubhouse, yan sa, may Ayala, Alabang. Siyempre, nakita ko doon, puro mga, alam mo na, mga nakabihis, kikita mo naman yung kalidad nila. May isang nakatayo doon. Bapo. Lumapit sa akin. Sabi niya, Brother Mike, pwedeng mag-selfie tayo. Di ko na matanggihan. Gwapo eh. Alam mo na. Pero bago yun talaga yung mukha niya sa akin, bago. Ako naman, kako. Yes. Tapos may tinawag siya, maganda. Yung pala misis niya. Pagkatapos ng mag-selfie kami, ito pong sinabi niya na lumaki ang puso ko. Sabi niya, Brother Mike, continue to inspire people and give them hope. I am one of them. Diba nakakataba ng puso yun? Marami pa palang ganun na hindi lang natin nakikita dito sa ating gawain, pero nasa siyempre, comfort zone sila sa television na lang. Kahit na inaabot sila ng past midnight. Sabi niya, please continue to give inspiration and hope to our people, and I am one of them. Kaya pala maganda yung ngiti na yung makita niya ako. Masarap yung makita mong nakangiti sa iyong tao, Pero maya pa nakita na, tapos kasi mangot. Sana ganon tayong lahat. Tandaan niyo ito May kasabihan, like attracts. Kung anong mayroon ka, mag-a-attract ka sa tao.
Kung mayroon kang sama ng loob, lahat na makakilala mo, sasama ang loob din. Ano? Pero kung ang laman ng puso mo ay pag-ibig na tulad ng sa Diyos, kahit yung hindi panapaibig, mapapaibig mo. Amen ba? Sa kamay nyo. Di pagkatapos noon kasama ko si Sister Belen, pero hindi siya sinama Nahuli kasi siya nahuli sa atin. So nadakita kami, nagpipicture taking na kami. Ngayon sabi niya sa akin, sino yun? Sabi ko, hindi ko kilala. Bakit niya nakangiti sila? Gwapo kasi ko Diba? So, pag ako may nakita ng isang tao nakangiti, alam ko may biyaya na ako sa Diyos. Amen ba? Kaya alam ko naman yung mayroon sumasama ang loob sa akin Kagaya ng nakarang eleksyon, maraming sumama sa akin ang loob Akala nila tututuhanin ko yung ako pipili para sa kanila. I will never do that. Malaya kayo. Malaya kayo. Ayaw kong saklawan kalayaan although sinasabi ko paminsan-minsan na hindi nyo pwedeng gawin ang lahat sapagkat hindi makabubuti sa inyo yun. Kahit malaya at bigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon, pero hindi lahat magagawa natin. Sapagkat pagdating ng panahon, baka magulat kayo. Sasabihin nyo, Lord, hindi ba ako nasarap na sa ni Brother Mike lagi? Malakas ako kung pamalakpak. Malakas akong umamin. Pero kakalungkot sasabihin sa iyo, sino ka? Hindi kita kilala. Sasabihin mo, ay Lord, isa ko sa mga preacher ni Brother Mike sa El Shaddai. Nagpalayas ko ng demonyo. Nagpagaling ko sa may sakit. Sasabihin ng Panginoon sa iyo, lumayo ka nga sa akin. Hindi kita kilala. Ikaw na papagawa ng masama. Siguro pagdating doon, sasabihin mo sa kanya, anong masamang nagawa ko? Anong masama nagawa ko? Sasabihin sa Panginoon, yung tanong mong yan, masama yan. Pati ako, kinakalaban mo ko, di ba? There are so many things na simple lang, tingnan natin, pero masama na pala. Masama na pala. Tatano ito, pag kayo ay pinagbuhatan ng sama ng loob ng iba, may masama kang nagawa. Kailangan agad-agad, gagawa niyo yung paraan na mawala yung sama ng loob niya. Amen. So you make amends, hingi ka ng tawad sa kanya. Kung hindi ka patawarin, buntalin mo. Amen ba? O ngayon, tatanungin ko kayo, nanalo ba yung binoto niya? Sa kamay nyo. Ito po ang dapat attitude ng taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Matalo sa manalo, parihas lang. Parihas lang. Amen? Sa kamay nyo. Tatandaan nyo, yung ating binoto, wala naman magagawa sa ating kailangan yun. Hanggang pangako na lang yun. Pero si Kristo, all the time, may magagawa sa atin. Anytime, bibigay siya ng Panginoon yung kailangan mo. Amen ba? Find your partner. Find your partner. Sasabi mo sa partner mo, tanongin mo siya, ano ngayon? 1 plus 1. Ano ngayon? Baka sasabihin mo sa kanya, susunod ka na o hindi? Susunod ka na o hindi? 1 plus 1. Ano ngayon? 3 plus 3. Susunod ka na o hindi?
Okay, anong sasabi mo sa huli? Sasabi mo 3 ulit, susunod na, susunod na, susunod na. Ano man ang mangyari? Susunod na, susunod na, susunod na. Ano man ang mangyari? Ulitin nyo nga. Susunod na, susunod na, susunod na. Ano man ang mangyari? Okay, 1 plus 1. Ano ngayon? 3 plus 3. Susunod na o hindi? 7 plus 7. Correct. Taas sa kamay. Alam mo, mayroon dyan sa inyo mga mag-asawa, magka-partner ngayon. Pagdating nyo sa bahay, sasabihin mo sa mister mo, susunod ka sa akin, pagtapon ko sa inyo, isisigaw nyo ulit yun, susunod na ako. Ulitin nyo nga. Susunod na ako. God bless you all. Praise God. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Ayan, mapagpalang araw po sa inyo mga pray partners, brother and sister in Christ. Susunod na ako. So, ayan, ito po ay another playback from September 17, 2016, Saturday Family Appointment with El Shaddai. Siyempre, ang ating ginamit na lingkod ay ang ating servant leader, Brother Mike C. Velarde. At ang ginamit na gospel ay ang Matthew 7:21 to 29. So, ito ay ang hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon. Panginoon ay makakapasok sa kaharian. Yun lamang na patuloy sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Yan, amen. And marami po kasing ganyan, akala natin, kasama po ako doon, akala natin, porket nasa gawain tayo, tayo ay banal na. So, hindi pa rin po. So, marami pa rin pagkakataon na nagkakasala tayo, nakakapagsalita, nakakapaghusga sa iba. And, para po, patuloy tayong maging matuwid sa kalooban ng Panginoon, patuloy po tayong magnilay, patuloy nating hanapin ang tamang daan kasama ang Panginoon. At ito yung pakikinig, pakikinig sa kanyang mga utos at sikapin makasunod dito. Amen. Dito po, may lumapit sa punong lingkod na nagsabi sa kanya, naikwento niya na sabi sa kanya is, please continue to give hope and inspiration. And I am one of them. Ayan, medyo naiyak po ako dyan. I'm so touched kasi if I am giving the chance na makalapit po sa punong lingkod, I will also say the same. I will also say the same thing na I am one that our servant leader touched by his preaching, by his words, by the words of the Lord that he's been telling us. And I am one of them. And sana kayo rin po, 'di ba, mabahagi na maging bagong nilalang sa kanyang harapan pa. Mga ka-pray partners, brother and sister in Christ, nagtatanong po ako kung habang nakikinig ako, ano bang title nito? Ano bang pwede kong ilagay sa thumbnail? And then, biglang may sinabing verse si Brother Mike from Genesis 15:1. I am your shield and I am your God, great reward. So, ayan po yung thumbnail natin. So, ayan. So, habang nakikinig po ako, so ginagabayan po tayo ng Panginoon para mas maibahagi natin yung mensahe ng bidyong ito
Kasi napakasimple na naman po ng video. Pati yung title niya is same pa rin. Katulad ng sa DWXI. Parehong-pareho lang yung title. At kasi usually pag ganyan, napakahirap pong i-search, napakahirap hanapin. Pero kung mayroon siyang thumbnail at title, hashtag, ayan, mas madali na po nating makita at mahanap. At mali po tayo nag-aanyaya sa ating mga kapatid na gusto pong makadalo sa ating gawain. Diyan po sa Sukat Parañaque, San Dionisio, Ambel City Grounds, at syempre sa Amorsolo Prayer Meeting sa 118 Amorsolo Building, Legazpi Street, Makati City, Philippines. At meron pong isang nag-comment na sabi niya, taga-probinsya siya, nakalimutan ko po yung kung sang lugar. Pero sabi niya, loobin ng Diyos na makadalo po siya sa gawain. Kaya ayan, patuloy po tayong manawagan, mag-anyaya, dumalo, makinig sa ating mga gawain. At syempre, to God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. And see you sa next video, Ka-Pray Partners. Stay blessed.